Hi guys, at ito nga ang aga-aga namin gumising ngayon. 7 AM na nga ngayon dito sa Canada, habang may lakas pa nga, unti-unti ko na nga itong inaayos yung mga bagahe namin. Yung mga una ko nga inayos, ito nga mga pagkain na dala ko at isa-isa ko na nga silang inilagay dito sa pantry. At dahil hindi pa rin talaga ako makapag-ayos ng masyado, basta-basta ko na nga lang sinalpak dito sa loob ng pantry namin yung mga pagkain na dala-dala ko. Habang nag-aayos nga ako dito sa salas, ito nga si Alex ay kinakausap ako at lalabanan na nga daw namin ng jet lag. Pilitin nga daw namin huwag matulog para nga daw maitama na namin yung pagtulog namin. Sa totoo lang, pagdating talaga sa abroad, dapat talaga wala na jet lag. Dahil nga yung mga umuwi ng Pilipinas at bumabalik nga dito sa Canada, kinabukasan nagtatrabaho na nga agad. At sa kagaya namin na sobrang tagal nga ng bakasyon sa Pilipinas, dapat talaga bumalik na nga rin talaga agad sa trabaho. Kaya lang, minsan hindi ko pa rin talaga kaya, madalas talaga akong nahihilo or nasusuka. Hindi nga rin talaga ako masyadong nagkakakain ngayon. At hindi ko nga alam, kahit nga anong pagkain na kainin ko, hindi ko talaga magustuhan. Kumain ako ng cheese and bread kanina, hindi ko nga din naubos, nakailang kagat nga lang din ako. Nag-toast naman si Alex itong butter na may tinapay, kinagatan ko nga lang at hindi ko nga rin talaga nagustuhan. Sa tingin ko nga, baka kailangan ko nga bumili ng prutas at baka yun lang din naman talaga ang kailangan ng katawan ko. At kahit medyo masama-sama pa nga itong pakiramdam ko, inayos ko na nga itong mga tuyo na dala ko. At baka nga mamaya, masira lang. Magsasort na nga rin ako ng mga dala kong pasalubong para nga kahit papano, pag may dumaan sa bahay, may maibigay ako. Inuna ko na nga ayusin itong mga daing at naglagay nga ako sa ziplock. Sumunod naman na inayos ko, ito nga boneless dilis. Ang tawag nga daw dito sa boneless dilis na to, bulinaw. Tinanong ko nga yung tindera kung sa bulinaw ba to nabili, hindi naman daw. Nang maayos ko na nga yung daing, pati na nga rin tong bulinaw, inayos ko naman tong mga tuyo. Habang inaayos ko nga tong mga tuyo, inamoy-amoy ko pa, tayan nga bigla nga akong nahilo. Sayang nga, 1 kilo nga lang din yung tuyo na nabili ko, kakaunti lang din pala to. Nang ma-sort ko na nga tong mga tuyo na dala ko, ayan nga, nailagay ko na nga lahat sa ziplock at naka-ready na, pwede nang pick upin, char. Ilalagay ko nga lang din tong mga tuyo sa rep para nga hindi agad masira. Na makapag-ayos-ayos na nga ako dito sa kitchen, kinatanghalian lang, medyo nagkalakas na nga tong si Carlo at nag-akit naman papunta ng mall. Dito nga sa lugar namin sa Calgary, meron ngang malapit ng wildfire, kaya naman paglabas nga namin ng bahay, talaga namang mausok at amoy na amoy mo talaga yung sunog. Akala nga namin, first day pa lang ng dating namin dito sa Canada, pupunta na nga agad kami ng mall, kaya lang hindi rin talaga kami makalabas-labas at may mga sakit pa ngayong tao sa bahay at ngayon nga lang din nakaramdam ng ginhawa. Mag-iikot-ikot nga lang din kami dito sa Cross Iron Mills at alam na alam nyo naman, isa talaga to sa pinakang namimiss namin. Kaya naman sa mga bago pa lang sa page namin, i-share ko lang din sa inyo na dito ang aming kabuhayan. As a live seller, madalas talaga kami nagpupunta sa mall para nga maghanap ng magandang good deal. Share ko nga lang din sa inyo, usually yung mga designer bags kagaya ng Kate Spade, madalas talaga made in Philippines. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nun, mababa na yung quality ng bag. At alam na alam nyo naman, pag gawang Pinoy, gawa talagang pulido. Yung mga ganitong bag, gawa lang naman siya sa Pilipinas, pero yung mga material niyan, mga imported pa rin. Pagpasok ko nga dito sa Kate Spade, nakakatuwa nga, ang dami nilang sobrang gagandang collection. After namin sa Kate Spade, dumaan naman ako dito sa Michael Kors. Nagtingin-tingin nga lang din kung merong makukuhang mga good deals. Pero sa totoo lang, ngayon linggo, marami talaga kayong makukuhang magagandang good deals. Kaya lang, hindi pa rin talaga ako makapamili at hindi pa rin talaga ako makapagbenta. After ko dumaan sa Michael Kors, syempre dumaan naman ako dito sa Kors. Grabing kakakute nga rin naman talaga nitong mga bago nilang collection. At talaga naman ang mga bag ngayon, paliitan na. Miski rin naman ako, talaga rin naman gustong-gusto ko ngayon maliliit na bag, pero syempre kasya yung cellphone. Yung mga bag na kagaya ng Kate Spade, Michael Kors, Coach, usually talagang gawa yan ng Asia. Pero yung mga materials na ginagamit, imported pa rin. Sa mga Asia country lang naman talaga siya ginagawa dahil mababa nga ang labor. After nga namin dumaan sa mga store, pupunta naman kami ng Jollibee, diba parang nasa SM lang. Tuwing nagpupunta kami dito sa Cross Iron Mills, talaga namang Jollibee talaga ang kinakainan namin. At talaga rin namang hindi pa nga kami nagsawa kakakain ng Jollibee sa Pilipinas, ha. Marami-raming ang tao ngayon dito sa mall, pati na nga rin sa Jollibee, kaya naman naisipan na nga lang din namin i-take out at kakain na nga lang din kami sa food court. Kung curious kayo kung saan ba mas masarap ang Jollibee, Canada ba or Pilipinas, dito sa Canada. Char lang, parehas lang din naman ang lasa, pero mas malaki talaga yung mga fried chicken dito sa Canada. Pagdating naman sa mga palabok nila, peach mango pie, hamburger, same lang din naman talaga ang lasa. Tuwing kakain nga kami ng Jollibee, ito nga si Cassie, paboritong-paborito niya talagang isinasabaw tong gravy. Samantalang ako, talaga naman natatakam din ako sa palabok, pero nakailang subo nga lang din ako, pero inayawan ko na. Hindi ko na nga rin talaga alam kung anong kakainin ko, lahat na nga lang ng kainin ko, inaayawan talaga ng sikmura ko. Kaya naman habang kumakain nga sila, hiniram ko nga yung credit card ni Carlos, sabi ko nga may bibilhin na nga lang din ako. Feeling ko nga gusto ko nga uminom na itong Mighty Kill na paborito kong iniinom noon. Sarap na sarap din kasi talaga ako sa lasa nito. Tignan ko nga kung magugustuhan ko ba siya ngayon. Nang balikan ko nga itong sila Carlo habang kumakain, abay mga wala na daw silang gana. Uy, sayang yung chicken nyo. Parang nahawa kami sa paglilihim mo, Han. Oo, hina niya kumain. Oo. Hindi mo nagustuhan
Para kasi kanina, di ba gutom na gutom tayo. Excited kami mag-Jollibee. Pero wala nung kumain na, wala na. Tama ito nga eh, oh. Di ba dati dito Oo. lahat na naubos yan? Mga pati yung peach mango pie. Ito, ayoko na nga eh. Yung peach mango pie nga, nagpabili nga rin ako pero hindi ko nga rin kinain. At ito nga ang iniinom ko, uminom nga lang din ako ng konti, inayawan ko na at ibinigay ko na nga lang din kay Alex. Makatapos nga kami kumain, habang naglalakad, nakakita nga ako nitong Japanese cheesecake, kaya lang isarado pa. Sa pag-iikot nga namin dito sa mall, mga bandang alas 4, mga wala na nga rin talaga kaming energy. Hindi ko na rin talaga kayang mag-ikot-ikot at nalalambot ako, hindi ko alam nagugutom ako, pero hindi ko gusto yung mga kinakain ko. Kaya naman ito nga at nag-akita na nga lang din kami pauwi at matutulog na nga lang din kami sa bahay. Yung lalabanan sana namin yung antok namin pero hindi talaga namin kinaya. Kaya't ito nga, uuwi na nga muna kami para nga magpahinga. Totoo pala yung pag kinain mo yung pagkain ng buntis, aantukin ka rin talaga. At yung mga kasama ko nga dito sa sasakyan, mga antok na antok na. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!